closest to your heart? At ano yung mga pinaka-medyo nahirapan kayo i-record or i-practice? Thank you! In terms of closest to our heart, it's gonna be Hakbang talaga. At bakit? Kaya rin po siya yung naging career ng album namin is because it reflects yung naging journey talaga namin. It's personal, it's who we are, and ano yung napagdaanan namin throughout the years. And bukod po doon, yun yung parang pinakagusto rin po namin i-spread ng message sa lahat ng makikinig po sa amin. Kaya yun po yung pinaka-special para. And in terms po sa, siguro medyo nahirapan kami. Hindi naman po nahirapan. Pero like, a challenge that we took is paano po. Kasi for our group, ang mga usually po ginagawa namin is more on upbeat and mga ano talaga mga chord dance songs. So, actually, sobrang tinake po talaga namin yung challenge. Kasi alam po namin na kailangan maging well-rounded din po yung magiging music namin. And hindi lang isang angle or isang song yung maparinig namin sa mga tao. That is why, ayun po, paano po. Actually, gusto ko po din. Parang ayaw yung bigger paano po that's sort of a blending, you really feel the emotion in the song. So congrats at sana may solo ko na rin soon. Thank you! Thank you! Thank you po. Actually, yung ganda ng banda ko, medyo R&B siya no? Maraming kulot. So yung difficulty level ng kamang ko mataas. Ito yung kapag kinanta niya ng pulido, sobrang ganda. Isang may wala sa kondisyon, ang hirap na niyang pakinggan. So kailangan talaga perfect na perfect pag pinaperform yan. Paano po? Ang ganda. Pero ang taas na yung difficulty level. So, yes, good luck guys. Okay, and also nabanggit niyo nga yung hakbang, yung favorite niyo. Yun nga po yung hakbang, ang merong bagong music video na lalabas sa January 21. Okay. Thank you so much, Jamie of Soundcheck Manila. Who's next? Okay. Hello guys, I'm John Bueno from Calbaco. First of all, congratulations. Ang laki-laki ng event na to. Siguro, first question ko, how do you feel that this actually happened? Ito na guys. Yeah. Time for it to sink in. Yeah. I-analyze mo na anong feeling nyo na nangyari na itong first album for Jason. To be honest po, sir, before po talaga mangyari itong event na to, hindi kami familiar sa feeling na nararamdaman namin. Kasi it's something different since ito po ang unang event ng Rive sa labas po ng ABS-CBN. And it's something na for Rive po talaga. That's why yung feeling po namin, we're not familiar po. Tapos, halo-halo po siya excitement, kaba. Pero mangingibabaw pa rin po yung saya, syempre. How about viewers? Gusto ko lang mag-add. Maliban sa, ayun, sa sinabi nga ni Asi. Siguro ang isa sa nararamdaman namin ngayon, sobrang grateful kami na ma-witness namin yung lahat ng tao dito. Mga kaibigan namin, mga bosses, and Sir Riley. Alam ni Sir Riley kung gaano kami na-thankful sa kanya na binigyan niya kami ng opportunity na meron. Di namin, dati pinag-uusapan namin pero kasi nag-joke kami na ilang araw nasa mall tayo, pinagkakaguluhan tayo. Well, di naman ganun talaga siya ngayon, pero nakikita namin, maraming tao para sa amin na bago pa lang kami. Second question ko is, has the dream actually changed now that you've done something like this? Nagbago na ba yung mga pangarap ninyo ngayon na may nangyayari ng ganito na public events? Right now, since really nagsisimula pa lang po kami, in terms of our dreams, same pa rin po siya pero mas lumaki at tumaas po yung mga pangarap natin. Because we started a dream pero hindi po kami nagsistick sa, a limit or into a box. Pag may na-feel po kami na-achieve kami in a way, mas mag-strive pa po kami, mas may ma-achieve pa rin. Tuloy-tuloy lang po yun para lagi po kami mag-grow. Tsaka ako din dagdag ko, of course. Para sa akin, para sa amin, sobrang gusto po namin yung ginagawa namin, pero hindi po namin kinakalimutan na maging patient po kami. Kaya lagi lang po kami nagte-take time, small steps, pero lagi namin iniisip na lahat ng ginagawa namin may progress. And ito din po, palagi din po namin tinatandaan na may right timing para sa lahat.
And kung ano man yung dream namin before, yun pa rin yung magiging dream namin until now. Mas malaki lang. Mas malaki. And of course, may mga P-pop groups that have already succeeded doing international things. Is that something that you look forward to in the next few months, few years? Siyempre, ang goal naman po namin and also the P-pop and the OPMC is ma-spread nga po yung original Filipino music worldwide, ma-share po kung ano meron yung mga Pilipino. But, ayun na po, nagsisimula pa lang din kami. We're taking things step by step. Kumbaga, we're starting to spread our name and be known by our fellow Filipinos. And ayun po, sobrang bonus na lang po din as we grow. Saka po kami to try to be more, catering to the international. Pero ngayon, Filipino po muna yung aming Pilipinas! Filipino, napaka-Filipino. Step by step kasi dapat. Alright. Oh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, John Bueno of Kumakaw.com. Yes. Kaya naman yung ano nyo, yung album nyo talagang Tagalog din. Like, kasi Pilipinas talaga yung target mo na ngayon. Mostly Tagalog or Filipino. Okay, thank you very much, John. Who would like to ask next? Hello, I'm Marie. I'm from Zine Magazine. And the question is, how do you want to be seen and perceived with your music and your group this year? How do you want to be seen or perceived as a group this year? Ano ba gusto niyong perception sa inyo ng mga tao? Bilang, ano ba ang rhyme? Yeah, how we want Prime to be seen and perceived by the people is artists who are genuine and true to their craft. Gusto po namin na pag maririnig nila kami and mababasa nila yung lyrics sa mga kanta namin, alam nilang totoo yun na galing sa amin and galing sa puso yung bawat words na nilalabas namin, bawat melody na kinakanta namin. Totoo talaga and ang goal po talaga namin is may maramdaman yung mga tao. Kaya yun po yung gusto namin. Alam niyo, before you ask your next question, kung napapansin niyo actually yung lyrics, kung babasahin yung lyric videos nila, ang lalim yung Hollywood nga lang, akala niyo parang lang, happy-happy lang. Pero yung simula nun, di ba? Ano yung mga lines ninyo? Ako'y laking mahirap, sanay na akong gutom. Oo. Kaya nagsusumikap butas ng karayo. Oh, grabe, di ba? Ang lalim, yung pinag-uhupan na talaga. Okay, thank you. Go ahead. I guess my next question is related. How are you guys keeping it real this 2026? Coordinate yung steady lang. How are you guys keeping it real this 2026? Sorry, may iba kasi yung narinig namin dito. may wall. Ito kasi yun. May kwento. Ito kasi yun. Kung ano lang yung nakikita niyo sa amin sa everyday na ginagawa namin, yun lang kami. Kung sino si Dre, sa mga TikTok videos na nakikita niyo, siya lang talaga yun. Kung sino si Matthew na nakikita niyo minsan sa ibang videos or sa X, siya lang yun. Ganon din sa ibang members. Kaya, feeling ko, kung ano lang yung nakifeel mo talaga deep inside, as long as masaya, and genuinely na napaparamdam namin sa ibang tao na gano'n yun. Yes, and proof din tong naging showcase namin kasi kaya nga self-titled album na Rive, you're gonna see who Rive is. Hindi lang kung ano yung music, kundi kung ano yung mga personality namin and kung sino kami in person. So sana po napadala namin yung message and nakilala niyo kami in a way through this event. Can I ask another question? Who is someone you want to collaborate with this year? Kanina nga. As a group, Hoping po kami na makakolaborate po talaga namin si Sir Black Knight. Kasi bilang nagsisimula po, he's someone po na talaga tinitingnan na namin ever since bata pa kami. And of course, the moment na mangyari na collaborate namin sa Sir Black, for sure it's gonna be a dope. At the same time, marami po kaming matututunan sa kanya. Parang sabi mo, Sir Black Knight, paano kung
biglang dumating sa Glock na yung sinabi, gusto niya marinig kang kumanta. Ay, naku. Ready yan. Kasi kaya, mag... O sige nga, di ba may Glock na yung Glock kinanta? Yung buong audition piece ko. Oo. 5, 6, 7, jump! Magdalena ng problema, bakit di ka mapawala sa padena? Sa gabi ka pinipumay na sa selda, hanap mo yun. Do'y kwento ng isang babae. Glock 9 pala. Ay, syempre dapat yung iba marinig din natin, no? Meron ba kayong pang sample, guys? Oo. Kahit hindi Glock 9. Ano, para yung mga taga-SM North Edsa, marinig naman yung boses ninyo aside from your songs. Sino gustong sumunod? Exactly. Si Dre. Ano pang sample nyo, guys? Ano po nakalimutan niya po yung title. Hello? Kakayaan pa. Ano na? Ay, good. Ngayong nandiyan ka na, di magmamadali ko lang nagsasabi sa among ibuti. Inamagkahan ng anong sabi sa mga tanong na ikaw ang katiyan ko. Hindi na ako yung kulay ang aking sisilbing lang. Ikaw ay That's right! Parang lahat tayo tatalino na. I choose you. Di ba? Yes. Congrats, Drake. Oh, from kinakatakutang dancer. Sabi nila, parang may pinapatunayan ka today, Drake. On the spot. Okay, sino bang mag-sample dyan? Ito, nagpapapilit ng boto eh. Matthew! Pilit! If I could, then I would. I'd go wherever you will go. Where you're high or down low, I'll go wherever you will go. Yan ang kanta talaga pang bansang mall show talaga yung kantang yan. Wherever you will go. Pero naloko ko, akala ko nung sinabi kong 5, 6, 7, 8. Pumilang to. Pero may nagpe-prepare. Oo nga eh, may pinapractice pa kayo dyan. Anong pang-sample ninyo? Ishiro. Siguro try namin example yung sulat namin for Bini na yun. Ayan! Meron pa dito clues! Yes! Sa mga fans ng Beanie. Okay, go. 6, 7, go! Kahit hindi maging madali, kung naririto sa iyong tabi, ang bawat araw ay malalagpasan. Bitawan man ang mundo, isipan ay magulo, nagkaroon ng lahat ng magagasan ng nabuo, ilalaban hanggang dulo, pangako na subukin man ang panahon, magbago man kahit pa ulit-ulit, ulit-ulit kahit pa ulit-ulit, ulit-ulit kahit pa ulit-ulit, ikaw at ikaw na ang dahilan, paulit-ulit babalikan. So yan ay kanta ng Beanie na sila po ang nagsulat. Palakpakan naman natin sila sa mga sample nila, guys. Tatanggapin na ba natin yung sample yun ni Rosu? Parang hindi ka namin narinig masyado ng Rosu. Featuring daw ko. Featuring. Wala pa, Wala pa. Thank you very much, guys. And thank you so much to Z Magazine for joining us today. Who would like to ask the next question? Hi guys. Ayun. Hello. Hello, I'm Jem from Push ABS-CBN. Of course, yung Hakbanga talks about dream, diba? And malaking factor sa pag-chase nyo ng dream is second chances. Kasi we all saw you sa survival goal. Siguro, gaano ka-importante sa inyo yung mabigyan ng second chance and to make the most out of it?
second chance. For me, second chance is sobrang special para sa akin na mabigyan ng second chance. Lalo na binigyan ako ng second chance pero hindi mag-isa. Binigyan ako ng second chance kasama yung apat. Which is, I have Ryan. Ayun, sobrang importante sa amin yung second chance na to kasi may mga pangarap kami dati na hindi namin nakuha. Meron kami, sa unang hakbang namin, hindi namin nakuha. Pero hindi ibig sabihin nun na di namin maaabot talaga siya. So hindi kami titigil, iikot ang mundo para sa amin, darating ang araw para sa amin. Dagdag ko din po kasi, ayun nga po, hindi kasi laging nakukuha ang second chance. Pero naging possible po siya with Sir Riley po. So Sir Riley, thank you so much po sa second chance na binigay niyo po sa amin. And second question and last for you guys. Siguro, it's been years kung idadagdag yung survival show you before. Mga more than 3 years na kayo nagkakasama, right? Siguro ngayon na meron na kayong sariling album finally, ano yung na-discover niyo sa mga co-members niyo? Kahit mabilis sa isa. Ito na. Ayun na. Nandun muna ako sa medyo yun. Like, okay. Sobrang throughout sa 3 years na yun, ang na-discover pa namin is yung chemistry and yung talents na meron pala kami. Kasi lahat ng tumo yung like our artistry pagdating dito sa music namin is hindi pa talaga siya, parang wala pa kami mga ganitong iniisip dati and sobrang bilis ma-develop na to the point na ngayon nakakapag-compose na kami, choreograph and envision ng mga ganitong mga bagay pa namin. Tama, no? Kung nag-give up kayo, hindi namin makikinig yung Palawakan, Hollywood, diba? Ang daming nagbunga, ang daming itinunga nung hindi nyo pag-give up. And through this album, hindi ko akalain na si Isher pala bumibirit. Si Matthew pala kaya mag-artist. Ano mo yan? Gumagano siya eh. May falsetto si Trey. May falsetto si Trey. Tapos ito rin, umahalot. Oo, diba? So, ano talaga, very special tong album na to. Kasi itong album na to, bukod sa special yung message niya, ito yung dahilan kung bakit kami mas naging magkakakilala pa bilang magkakapatid. Yes. Okay. Matthew, bring ka kami sa kayo yan. Add-ons. Add-ons. Okay, toppings. Ayun, kadalasan nabanggit na lang, pero pinaka nagugustuhan ko sa pagsasama namin is na-discover namin kung paano kami mag-work and maging magkakapatid pa rin kami kasi kumbaga as one kami palagi. Pero kami ginagawa about sa passion namin. Kaya ang bilis lang palagi ng mga pinag-iingaban namin kasi hindi mo kami nagtutulungan palagi. And ako naman, syempre, hindi lang palagi yung chemistry, pero minsan mapapansin ko talaga lahat ng growth ng bawat member. So, as a member or as a group, kailangan mong tanggapin bawat growth ng bawat isa. And dahil doon, nagko-communicate kami ng maayos, pag may problems kami, nag-uusap kami, and doon namin na gagawa ng maayos yung friendship namin. Mas maging strong yung bond. Doon namin siya kasama. Thank you guys, and congrats sa first album. Thank you. Alright, now we're going to our last question for today. I'm Patrick from Business Mirror. So, congrats for successful show. So, I only have 2 questions. When you first came to be, it was all about second chances. Now, you're about taking first steps or unang bang. What are the difficulties and challenges na napagdaanan niyo before taking this first step? Sobrang dami. Like before, nagdaan talaga kami sa mga auditions. Maraming auditions, maraming rejections and disappointment sa sarili. Pero after all, parang babalik ka pa rin talaga sa pinanggalingan mo para mas malaman mo
kung bakit ka pa rin sumusubok dun sa dream mo. Kailangan mo pa rin bumalik doon sa mga pinaghirapan mo before para magkaroon ka ng lakas papunta doon sa pupuntahan mo ngayon. Ayun lang, parang need mong alalahanin yung motivation further. Thank you. Then last na lang for everyone. How different was it to run for other artists, then also taking on your own music? Gano'n daw kahirap yung magsusulat kayo for another artist and also yung para sa inyong music na rin. Actually, pag nagsusulat po kami, research po talaga namin yung mga artists, what's their sound, and kung sino talaga sila bilang artist din. Kasi when we make songs, we make it personal. Pag gumagawa po kami, it's nakalaan talaga siya para sa specific artist. Makuha man siya as their song or not, binibigay po namin at sinusulat namin. And also, ang saya lang din kasi, you know, we get to write songs for Rhyme, but we also get the opportunity to write for other artists. Sino-sino na ba yan? Baka pwedeng i-rank down ulit natin sa kanila. Ano-ano na yung mga kanta at yung artist? Right now, may song po kami, OA by Clarice de Guzman, Infinity by Mini, and actually marami pa pong nakapila na song for different artists. Abangan niyo po kasi may mga lalabas na really. Okay, thank you so much, Hacker from Business Mirror. Now, before we end this, pag-usapan naman natin kasi hinihintay ko may magtanong eh. Yung tungkol sa upcoming music video nyo, na Hakbang. So, nakita na natin yung teaser kanina. Ano po pwede yung ikwento sa amin tungkol dito sa ginawa ninyo, shoot ninyong music video? Isa sa pinakamalaking clue is connected pa rin siya dun sa Ulala music video namin. Part pa rin siya sa story, and for this MV yung Hakbang, mas naging personal siya sa buhay namin. Apart from kung sino kami ngayon as Strive, sino ba kami before kaming magsama-sama? Bago kami humakbang at sama-sama bilang ng grupo, ano ba yung mga ginagawa namin? Ano yung mga pinagdaanan namin? Individual. Oh, there you go. Okay, so abangan po natin yan. Hakbang music video will be out on January 21. That is next Wednesday na. Tama, no? So, abangan po natin yan. Panawarin natin sabay-sabay as it premieres sa YouTube channel ng ABS-CBN Music. Okay. So, sa ngayon ay nagpapaalam na tayo. Any last messages, guys, sa mga friends natin from the media? At sa mga friends natin from the media, tayo na po kayo dahil dito na po kayo sa side ng stage for a photo op with Rhyme. Okay, habang tumatayo sila, anong mensahe niyo sa friends natin from the media na talagang pumunta dito at sinuportahan yung first album showcase niyo? So thank you so much po. Alam ko may kanya-kanya tayong schedule. Pero nandito kayo, malaking bagay po sa amin na nagbigay ng oras for us. And ayun, sana po, nabigyan po namin kayo ng magandang show. Thank you guys. And last two messages sa lahat ng mga nandito kayo sa SM North EDSA. Dito ba nakapila na kasi? Yes.